Muli, magandang araw po mga kapatid, kaibigan, ang mga magulang. Ito po si Resty Bernardo, taga Longos, Kalumpit, Bulacan. Ito po yung part 2 ng ating pinag-usapan last Saturday, sambahin ang pangalan mo. Now, bigit kumulang 20 minutes po ito. Tulad ng dati, ako po yung magbibigay ng mga tanong para kayo mismo sumagot, para mapag-isipan natin kung tama o hindi yung ating mga paliwanag ayon dun sa mga talata. So excited po ako at natitiyak ko po na marami po tayong malalaman na talagang magugulat po tayo. So dito po tayo na hinto tumigil sa Exodus 3:15 last Saturday. So yung pangalan ni Yahweh ay maliwanag po na nakita natin. Ito pala yung pangalan na dapat ay sambahin. Ano po, yung pangalan na Yahweh. At ito yung pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman, sabi mismo ng ating Ama sa langit. So, I hope po na-research natin yung huling bahagi na sinasabi ko na sa lahat ng translation, nakalagay ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman, forever and ever. Now, balikan natin yung summary ng ating pinag-usapan last Saturday. Ano yung ating mga napagtibay mula po doon sa part 1. Sa letter A, sa Matthew 6:9, ang pinasasamba na pangalan ay sa ating Ama sa langit. Ama namin nasa langit. Di ba yung itinuro na panalangin ng ating dakilang Mesyas. Letter B, na sa tinutukoy na pangalan ng Ama, bagamat hindi binanggit sa Matthew 6:9. Kasi sabi ron, Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Yung word lang na pangalan ang binanggit. Pero sabi po, maliwanag na Yahweh ang pangalan ng Ama ayon sa Exodus 3:15. Bakit? Sapagkat binigyan ng diin na dito na ito na ang itatawag natin sa kanya ay Yahweh. Magpakailanman, forever and ever, from generation to generation. Binigyan diin. Ano po? So, mamaya, pag-uusapan natin na yung word na ito, this is, para mas maging maliwanag sa atin. Ngayon, una nating tingnan sa Lexham English Version or sa Literal Standard Version. Ano nakalagay? And God says again to Moses, thus you say to the sons of Israel, yung 4-letter lang. Ang tawag po diyan ay tetragrammaton na sa Hebrew language, yung original ancient Hebrew language, ang tawag po sa letters na yan ay Yad, Hey, Waw, Hey. Kumbaga sa atin, ABCD, sa kanila ay yan ang tunog sa kanila. Yad, Hey, Waw, Hey. Consonant lang po ito. Ano po? Sabi diyan, God of your fathers, God of Abraham, God of Isaac, etc. Pero yan ay bagamat consonant lang at wala pong vowel, mapapansin natin, pag binigkas natin, kahit na yung letters lang na Y, H, W, H ay mayroong vowel na nakapagitna. So alam po ng bansang Israel kung paano po ito binibigkas, kung ano talaga yung sound nito. At base sa mga nagsaliksik, base sa history, ay talagang pinagkaisahan na ang tunog niyan, ang pangalan na yan, ay ayon po sa ating binasa at maging dito po sa Lexham English Version, binuo na po ito na Yahweh. So ganito nakalagay sa LEB, and God said again to Moses, so you must say to the Israelites, Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. Ano po? 6,807 times. Ano po? Ang binanggit yan. Now, ito po ang twist dyan. Titingnan natin ngayon sa ibang translation na kung saan yung Yahweh ay nawala, binago, tinakpan, pinalitan. Unahin po natin dito po sa ang Biblia 2001. Take note, 2001.
Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon. Ano na nawala? Ano na nabago? Yung name na Yahweh, napalitan na ng Panginoon. Dito po sa 2001 version, kung titingnan ninyo, may open and close parenthesis na nakalagay, small letter A. Footnotes po yan. At sa susunod na slide, pakikita ko anong ibig nilang sabihin, anong sinasabi ng footnotes na ito. Ano po? Ngayon, sa huli, makikita natin, yun din na nakalagay. Ito ang aking pangalan, magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Napakaliwanag po. Na gusto kong pansinin natin yung word na ito. Ano po sa English yung word na ito? This is. Pag sinabi po ang word na ito, tinutukoy nito ang isang bagay, isang pangalan, ano man ito, na hindi pwedeng palitan, baguhin. Kasi ito halimbawa ko sa inyo, yung damit na ito, sasabihin ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo ngayon, ito ang isusuot ko bukas. Itong damit na ito. Pero kinabukasan, ang isinuot ko, kaparehong-pareho lang ito. Parehong-pareho. Pati yung tatak, pati yung kulay. Pero hindi ito. Ibang damit. Pag sinabi ko kinabukasan na, ito yung damit na sinabi ko kahapon. Pero iba pala, kamukha lang. Ano ang maisip natin? Nagsabi ako ng tama, o nagsabi ako ng totoo, o nagsinungaling ako. Mali ang sinabi ko, hindi tama. Sapagkat pag sinabi kong ito mismo. Hindi pwedeng baguhin. Sa isang bagay, pag sinabi mong ito, tinutukoy nun. Halimbawa sa English, this is my laptop. Ito mismo. Pag sinabi ko naman, this is my name. So sabi ng Panginoon ni Yahweh, this is my name. So hindi ito pwedeng palitan kahit na isang letra lang. Kasi mahalaga yung sinabi niya, this is my name. Ito ang aking pangalan. Ano po? So nagbago na. Paano natin talaga, bakit binago? Bakit ba binago? Mamaya may tanong ako sa inyo para makita natin at maintindihan natin. Ngayon, alamin natin anong sinasabi dito sa footnotes. Sa footnotes, yung letter A kanina, pag yun ay kinread nyo, kung kayo ay magre-research doon sa internet natin, o i-google nyo, mag-download kayo niyan, nakalagay, ang salitang Panginoon, kapag lahat ay malalaking titik ay kumakatawan sa pangalan ng Diyos, Tetragrammaton, Yad-He, Waw-He, o YHWH, na sa talatang ito ay nakaugnay sa pandiwang haya o your name, o ako nga. Pero ito ang tinutukoy na pangalan. So, alam nyo, pag tinignan ninyo po sa ang Biblia Tagalog 1978 at doon sa ADB 1905, hindi pa capital letter itong lahat. Letter P lang ang capital letter, small letter lang ito, tapos wala siyang footnotes na paliwanag. Ibig sabihin, dito sa latest version na 2001, binago nila sapagkat nalaman nila na yung word na Panginoon pala ay kumakatawan talaga sa pangalan. Na kung saan ay sinasabi, yun ang pangalan itatawag. So mayroong nangyari pagtatakip o pagtatago po doon sa mismong pangalan ng ating Ama sa Langit na si Yahweh. Ano po? Ngayon, dito ay tingnan natin, sabi ko nga po, 6,000 beses binanggit yung salitang Yahweh paulit-ulit. Madadaanan natin, maliliwanagan natin kung sa iba't ibang mga kaganapan sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, na ito talaga ay sobrang halaga na kilalanin natin. Pinalitan o isinalin upang maitago ang pangalang ito. Yan ang aking pinaninindigan. Yan ang aking pong buong puso na pinapahayag na aking natuklasan at napakahalaga. Now, sa maraming version, ilan lamang po ito, sa International Standard Version o sa ISB, sa God's Word, sa Jewish Publication Society,
sa New English Translation, ang ginamit na ay Lord. Nang alam natin na ibig sabihin ng Lord ay Master. Sa Tagalog ay Panginoon. Na kung titingnan natin, ang salitang Lord, hindi po ito pangalan, ito ay titulo o paggalan, ano pa man. Na, ang tanong ko, ang salita bang Lord ay ginagamit lamang sa Diyos o kahit sa ibang tao o sa mga tao? Halimbawa, sa hari, sa prinsipe, sa amo, tinatawag ng Lord. Master. So, hindi ito nakaupo lamang sa Diyos. Pangalawa, hindi ito pangalan. Sa King James Version, ginamit din ay Lord. At sa King James Version po, mayroon pong strong concordance. At doon sa number H3068, ang ibig sabihin ng H, Hebrew word. Na ang paliwanag, it is Jehovah, Jewish national name of God. Yung salitang Lord na ipinalit nila doon po sa King James Version at sa Latin version ng King James na ginawang Lord ay may paliwanag nito pala ay Jewish national name of God. Bagamat pinalitan na yung letter Y ng J at naging E, ginawang Jehovah, ay hindi pa rin po tumutugma doon sa isang pangalan. Kasi hindi pwedeng Jehovah, hindi pwedeng pareho sila ng Yahweh. Sabi mo na lang. Okay. So wala pong letter J sa Hebrew alphabet. Kaya sa American Standard Version, Literal Translation Version, Young Literal Translation, Jehovah po ang ginamit. Ano man ang katwiran po ng mga nagsalin, wala pong letter J noong unang panahon. Kaya ito ay sasalungat doon sa kapahayagan, doon sa Exodus 3:15 na sinabi ng ating Ama sa Langit na ito ang pangalan na itatawag nila sa akin forever and ever from generation to generation. Gusto ko po kayong tanungin. This is a big question. Pakinggan po natin. Sa silong ng langit, mayroon bang karapatan ang sino mang tao kahit noong unang panahon, sa kasalukuyan at sa hinaharap? Mayroon bang karapatan ng sino mang tao? Gaano man kalinis o kabuti ang kanyang hangarin o layunin? Meron ba siyang karapatan upang palitan o baguhin ang pangalan ni Yahweh na siya mismo ang nagbigay at may kagustuhan na ito ang itawag natin para sa pangalan? Kahit po sabihin po natin na ito ay magandang titulo, magandang katangian ng Diyos. Kasi isa lamang pong maaari nating tanggapin o kilalanin. Hindi pwedeng dalawa. Lalo na hindi pwedeng tatlo. Ano po? Kasi isa lang ang pangalan na pwede nating kilalanin, itawag sa Kanya. Kasi pag sinabi natin na Lord, sabi ko nga po pwedeng ibang Lord. Pero pag sinabi natin Yahweh, wala pong ibang Yahweh. Siya lang ang nag-iisa. Kasi yung pong ibang mga tinatawag natin, Jehovah, Adonai, Elohim, El Gibor, El Olam, at iba't iba pa, El Shaddai, ayon po sa aking pagsusuri, pagsasaliksik, lahat ng ito ay katangian, attributes, o titulo, na maganda po kung isasama natin, isusudlong natin sa pangalan ni Yahweh. Halimbawa, Yahweh Elohim. Pero kung Elohim lang ang tatawag natin, or El Gibor lang, hindi po yun ang pangalan. Kaya, hindi po ito katanggap-tanggap, mga magulang, mga kapatid. Kaya, sana, unti-unti naiintindihan po natin yung gusto kong ipabatid sa atin. Kahit na sabihin mong itong Adonai, hindi po yan ang talagang kahulugan po na tama o pangalang dapat. Kasi yun din po yan. Ang Adonai, mula po yan sa Hebrew word na Adon. Na ibig sabihin din, isa lang din, Lord or Master din.
yung kahulugan po ng Adonai sa Tree of Life version. Kayo ang sumasagot sa inyong kaisipan. Ano po? Atin ngayon, dito po sa 10 utos din na binigay ng ating ama na si Yahweh kay Moises. Pero tatalo na muna tayo sa verse 7. Sa mga susunod na aralin, babalikan natin yung mga unang bahagi nito na napakahalaga po mga kapatid. Ano? Kasi doon sa 10 utos, sa talatang 7, ganito ang pagkakasabi. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan. Binanggit po, pangalan, name. Nino po? Ni Yahweh, na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Question. Sinabi ba ng Diyos na si Yahweh na yung pangalan niya huwag nang totaling babanggitin? Huwag nang totaling sasambahin? Wala pong nakalagay. Tinukoy lang niya na dahil ang kanyang pangalan ay banal na pangalan, huwag mo itong gagamitin, huwag mo itong sasambitin sa walang kabuluhan. Sa walang kabuluhan. Hindi niya sinabing noon lang panahon na yon. Hindi niya sinabing huwag nang babanggitin. Napakaliwanag po. At gusto kong pansinin natin, pag binalikan po ninyo yung mga salin na binabasa niyo, yung anumang translation, mga magulang, mga kapatid, kung ano ang ginamit doon sa Exodo 3:15, halimbawa, sabi ko nga po, yung sinabi na doon ay salitang Yahweh, yun ang pangalan. Sa lahat ng mga talata na pagpapakilala na nababanggit yung kanyang pangalan, yun na yung sinasabi lagi Yahweh. Doon umuugnay. Pero kung ano ang nakalagay, pag binago naman, ginawang Lord, doon sa ibang salin, dito nakalagay din, Lord din ang ilalagay. Pag sinabi namang Adonai, Adonai dito kasi hindi pwedeng magkaiba kasi nga magkakasalungat sapagkat sinabi ron, ito ang pangalan, hindi pwedeng baguhin. Kaya, napakahalaga po ng pinag-uusapan natin na pagkakaunawa natin ngayon sa word na pangalan ng ating Ama na si Yahweh. Si Yahweh na ating Diyos, yan po yung kasama sa utos mo. Sapagkat yan po yung banal na pangalan na dapat pag binabanggit natin, may pagsamba, may paggalang po doon sa kanyang pangalan na Yahweh. So mga magulang, mga kapatid, sana po habang nakikinig kayo, nag-iisip-isip po kayo kasi dito po nakaugnay yung napakaraming katotohanan. Maging patungkol sa mga katuruan ng kanyang bugtong na anak, dito rin po makikita natin. Malaki po ang kaugnayan nito. So, muli dito po muna ako magtatapos. Pamigit ko mo lang, sabi ko po, 20 minuto. Pero sana po, ito ay seryosohin natin. Ako po ay patuloy ko po itong sinasaliksik at namamangha ako, napagpapala ako. Kayo po sana ay maging bukas ang puso at kaisipan. Muli kong sinasabi na nire-respeto ko anuman ang inyong paniniwala, anuman ang inyong pagkaunawa, pero sana po, bigyan nyo ng pagkakataon sa puso nyo na maintindihan ninyo, unawain po. Sapagkat ang pinag-usapan po natin, hindi basta-basta pangalan lamang ng sino pa man. Pangalan po ito ng ating Diyos na masalangit, ng may lilikha, na ating pinapanalanginan, na ating kinikilala, na ating Diyos na sinasamba natin. Pagpalain po tayo ni Yahweh, magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado. Salamat po ng marami.